Umiingay ang sirena ng ambulansya sa kanyang pandinig, isang tunog na tila sumisira sa bawat piraso ng kanyang pagkatao. Ngunit mas malakas pa roon ang kabog ng kanyang dibdib, isang rumaragasang tambol na nagbabadya ng takot. Mahigpit ang pagkakahawak ni Lika sa maliit at malamig na kamay ng kanyang anak habang mabilis na tinutulak ang stretcher papasok sa emergency room ng A.C. Jude Medical Center. Pia, anak, lumaban ka. Nandito lang si Mama, hindi kita iiwan, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Huwag mo akong iwan, please di. Ang bawat hakbang ng mga nurse, ang bawat tunog ng makina, ang amoy ng antiseptic, lahat ay tila isang masamang panaginip. Nakapikit pa rin si Pia, ang kanyang mukha ay maputla, may gasgas sa noo, at ang kanyang maliit na dibdib ay bahagya lamang gumagalaw. 7 taon. 7 taon niyang iningatan ang kanyang nag-iisang anak mula sa lahat ng sakit at panganib. Itinaguyod niya si Pia ng mag-isa, ginawa ang lahat para punan ang kakulangan sa buhay nito. Ngunit sa isang iglap, isang lasing na driver ang bumangga sa tricycle na sinasakyan nila pauwi at ngayon, ang kanyang mundo ay guguho. Pinaupo siya ng isang nurse sa isang hilera ng mga upuang plastik sa labas ng emergency room. Mula roon, tanaw niya ang mga doktor at nurse na abala sa paligid ng kanyang anak. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat sandali ng paghihintay ay isang uri ng pagpapahirap na hindi niya kailanman naranasan. Niyakap niya ang kanyang sarili, pilit na pinipigilan ang pagyanig ng kanyang buong katawan. Hindi siya pwedeng maging mahina. Kailangan siya ni Pia. Maya-maya, lumabas ang isang doktor na may seryosong mukha. Ang name tag nito ay nagsasabing Ike Ramirez. Tumayo si Lika, ang kanyang puso ay halos tumalon palabas ng kanyang lalamunan. Rev Beltran, tanong ng doktor. Miss, mabilis niyang pagtatama, isang nakasanayan na. Kamusta po ang anak ko, Dulcie? Okay na po ba siya? Bumuntong hininga ang doktor, isang tunog na nagpabagsak sa anumang pag-asa na namumuo sa dibdib ni Lika. Ginawa na po namin ang lahat ng aming makakaya para stabilize siya. Malakas ang pagkakabangga at nagkaroon siya ng internal bleeding. Kailangan siyang masalinan ng dugo ngayon na. Sige po, Doc. Kunin niyo ang dugo ko. Kahit gaano karami. Pareho kami ng blood type, mabilis na sabi ni Lika. Umiling ang doktor, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi po ganoon kadali, ma'am. Bihira po ang blood type ng anak ninyo. She's type O negative, pero mayroon siyang isang rare antibody na nagpapahirap sa proseso ng transfusion. Kailangan natin ng dugo na eksaktong katugma niya, kung hindi, itatakwil lang ito ng kanyang katawan at mas lalo siyang malalagay sa panganib. Naramdaman ni Lika na nanlamig ang kanyang buong katawan. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Anong ibig niyong sabihin, Dulcie? Wala kayong mahanap na dugo para sa kanya? Nag-check na po kami sa aming blood bank at sa mga kalapit na ospital. Negative po lahat. We're running out of time, Miss Beltran, sabi ng doktor sa mababang boses. Ang tanging pag-asa natin ay makahanap ng isang kompatible donor sa lalong madaling panahon. Diyos ko, G. Napahawak si Lika sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Hindi maaari. Hindi pwedeng dito magtapos ang lahat. Isang nurse ang biglang lumapit sa doktor. Doc Ramirez, sabi nito, medyo humihingal. Naalala ko po yung bagong hospital director natin. Nag-donate po siya ng dugo last month para sa blood drive. Na-check ko po ang record niya. May rare antibody rin po siya. Type O negative. Isang sinag ng pag-asa ang biglang sumilay. Tumingin si Lika sa nurse, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Sino? Nasaan siya? Pakiusap, kailangan kong makausap siya. Tumingin ang doktor sa nurse at pagkatapos ay kay Lika. Miss Beltran, susubukan naming kausapin siya. Pero hindi natin siya pwedeng pilitin. Nasa opisina niya siya ngayon sa 12G floor. Ako na po. Ako na po ang kakausap sa kanya, sabi ni Lika, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Gagawin ko ang lahat, luluhod ako kung kailangan pakiusap para lang sa anak ko. Tumango ang doktor. CJ, samahan ka ng nurse. Parang lumilipad si Lika habang tinatahak nila ang pasilyo papuntang elevator. Ang bawat hakbang ay isang panalangin.
Sana pumayag siya. Diyos ko, sana po ay may mabuting puso siya. Hindi niya alam kung sino ang taong ito, pero sa sandaling iyon, ang taong ito ang kanyang huling pag-asa. Siya ang magiging anghel na magliligtas sa kanyang anak. Huminto sila sa harap ng isang malaking pinto na may nakaukit na gintong plaka. YC, Paolo Leon, Hospital Director. Hindi pinansin ni Lika ang pangalan. Ang tanging nasa isip niya ay ang taong nasa likod ng pinto. Kumatok ang nurse. Isang boses mula sa loob ang nagsabing, "Come in." Binuksan ng nurse ang pinto para sa kanya. "Sir, may emergency po. May kailangan lang pong kumausap sa inyo." Pumasok si Lika sa malamig at malawak na opisina. Nakatalikod ang lalaking nakaupo sa isang malaking leather na upuan, nakatingin sa malaking bintanang salamin na tanaw ang buong syudad. "Ano yon?" tanong ng lalaki, hindi pa rin lumilingon. "Ang boses na iyon." Isang pamilyar na kilabot ang gumapang sa batok ni Lika. Hindi. Hindi maaari. Dahan-dahang umikot ang upuan. At ang mundo ni Lika ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Nakatitig sa kanya ang mga mata na minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Ang mukha na dahilan ng kanyang mga pangarap at ng kanyang pinakamasakit na bangungot. 7 taon na ang lumipas, ngunit walang nagbago. Ang kanyang tindig, ang kanyang buhok, ang paraan ng pagkakunot ng kanyang noo. Si Paolo. Nabitawan ni Lika ang kanyang bag, ang pag-asa na namuo sa kanyang dibdib ay biglang naging abo. Sa lahat ng tao sa mundo, bakit siya pa? Ang anghel na inaasahan niyang magliligtas sa kanyang anak ay ang demonyong sumira sa kanyang buhay. Bigla, para siyang bumalik sa nakaraan. Ang bigat ng kanyang puting damit pangkasal. Ang lamig ng malaking pinto ng simbahan. Ang nakakabinging katahimikan sa loob, maliban sa kanyang sariling hikbi. Naghihintay. Naghihintay sa wala. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, isang alaala ng sakit na hindi kailanman naghilom. Bumalik siya sa kasalukuyan nang makita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Paolo. Ang pagtataka nito ay napalitan ng pagkabigla, ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Tumayo ito. Lika, bulong nito, ang pangalan niya ay parang banyaga sa mga labi nito. Nagsiklop ang mga kamao ni Lika. Isang apoy ng galit ang biglang nag-init sa kanyang dibdib, tinutunaw ang anumang bakas ng pagkatakot. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa humingi ng tulong sa taong ito. Ngunit hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol kay Pia. Ang anak ko, sabi ni Lika, pilit na pinatatag ang kanyang boses. Nasa emergency room siya. Kailangan niya ng dugo. Type O negative na may rare antibody. Sinabi nilang ikaw lang ang makakatulong. Nakita niya kung paano na proseso ni Paolo ang kanyang sinabi. Ang profesional na maskara ng isang doktor ay bumalik sa mukha nito. Kinuha nito ang telepono. This is E.C. De Leon. I need the file of the pediatric patient in the ECC, the vehicular accident victim. Now. Ilang sandali lang, pumasok ang isang staff at iniabot kay Paolo ang isang folder. Binuksan niya ito. Nakita ni Lika ang pagdaan ng mga mata nito sa mga detalye. Pangalan, Althea Pia Beltran. Pangalan ng ina, Lika Beltran. Pagkatapos, huminto ang mga mata ni Paolo sa isang linya. Edad, 7 taong gulang. Nakita ni Lika ang pagbilis ng paghinga nito. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin mula sa papel patungo sa kanyang mga mata. Puno ng pagkalito, pagkabigla at isang tanong na unti-unting nabubuo. Gumawa ito ng isang mabilis na kalkulasyon sa kanyang isipan. Ang panahong iniwan siya nito. Ang panahong isinilang si Pia. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay mahina at nanginginig, puno ng bigat ng 7 taong nawala. 7 taong gulang. Lika, anak ko ba siya? Ang tanong ay lumabas sa kanyang mga labi bago pa man niya ito mapigilan, isang bulong na puno ng 7 taon ng pagtataka at pagkabigla. 7 taong gulang. Lika, anak ko ba siya? Para kay Paolo, huminto ang oras. Ang buong paligid, ang malawak na opisina, ang malamig na hangin mula sa aircon, ang mahinang ugong ng syudad mula sa labas, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay si Lika. Ang babaeng iniwan niya sa altar. Ang babaeng pinilit niyang kalimutan gabi-gabi,
ngunit laging nagbabalik sa kanyang mga panaginip. Ang ekspresyon ni Lika ay hindi nagbago. Nanatili itong matigas na parang bato, isang pader na itinayo mula sa sakit at galit. Ngunit sa likod ng pader na iyon, sa kanyang mga mata, nakita ni Paolo ang isang mabilis na kislap ng takot, isang takot na hindi na niya ito maitatago. At sa sandaling iyon, alam na ni Paolo ang sagot. Ang mga numero ay sumasayaw sa kanyang isipan, isang malupit na matematika. 7 taon. 7 taon na ang nakalipas mula noong pinakamasakit na araw ng kanilang buhay. At ngayon, may isang batang babae na 7 taong gulang, nakikipaglaban para sa kanyang buhay, at nangangailangan ng dugo na tanging siya lang ang makakapagbigay. Isang alon ng pagsisisi ang rumagasa sa kanya, napakalakas na halos ikinasuka niya. Hindi lang pala ang puso ni Lika ang sinira niya 7 taon na ang nakalipas. Ninakaw din niya ang pagkakataon na makita ang kanyang sariling anak na isinilang. Ninakaw niya ang pagkakataon na marinig ang unang iyak nito, na makita ang unang ngiti, na mayakap ito sa unang pagkakataon. Tila bumalik siya sa gabing iyon, sa loob ng marangyang library ng kanilang mansyon. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng lumang libro at tensyon. Nakatayo sa harap niya ang kanyang ina, si Doña Esmeralda de Leon, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Mamili ka, Paolo, sabi nito sa isang boses na walang bahid ng anumang emosyon. Ang apelyidong de Leon at ang karangalan ng pamilyang ito, o ang babaeng panadero na iyon na walang ibang dala kundi kahihiyan. Hawak ng kanyang ina ang isang folder. Ang mga laman nito, ayon sa kanya, ay mga ebidensya na magpapatunay na ang ama ni Lika, isang simpleng empleyado, ay sangkot sa isang malaking kaso ng pandaraya sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nito. Kasinungalingan yan, inay, sigaw ni Paolo. Alam kong hindi magnanakaw si Mang Ben. Maaaring kasinungalingan sa ngayon, sagot ng kanyang ina, isang maliit at nakakalokong ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Pero sa oras na ipakasal mo ang babaeng iyan, gagawin kong totoo ang lahat ng ito. Sisirain ko hindi lang ang pangalan ng ama niya, kundi ang buong buhay niya. Ikukulong ko siya. Gusto mo ba iyon, Paolo? Gusto mo bang makita ang pamilya ng babaeng mahal mo na nagdurusa habang buhay dahil sa katigasan ng ulo mo? Tinitigan niya ang kanyang ina, at ang nakita niya ay hindi isang magulang, kundi isang estranghero na kayang gawin ang lahat para sa kapangyarihan. Noong gabing iyon, durog na durog si Paolo. Pinili niya ang landas na sa tingin niya ay magliligtas kay Lika. Pinili niyang maging ang kontrabida sa kanilang kwento para lang ilayo ito sa mas malaking kapahamakan. Pinili niyang talikuran ito, bitbit ang isang kasinungalingang siya mismo ang gumawa, na hindi na niya ito mahal. Isang malakas na kalabog ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nahulog ang folder mula sa kanyang kamay at kumalat ang mga papel sa sahig. Napatingin sa kanya si Lika, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Huwag na huwag mong babanggitin yan, sabi ni Lika, ang bawat salita ay tila isang punyal. Wala kang karapatan. Mabilis na pinulot ni Paolo ang mga papel. Ang doktor sa kanya ang muling nanaig. Ang nakaraan ay kailangang maghintay. Ang mahalaga ngayon ay ang buhay ng bata. Ang buhay ng anak niya. Lika, sabi niya, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Hindi ito ang oras para sa galit mo. Naiintindihan ko kung bakit ka nagagalit. Deserve ko yan. Pero may batang nanganganib ang buhay. Hayaan mo akong tulungan siya. Tumawa si Lika, isang tawang walang kagalakan, isang tunog na mas masakit pa sa isang sampal. Tulungan? Katulad ng pagtulong mo sa akin 7 taon na ang nakalipas. Iniwan mo ako sa simbahan, Paolo. Pinagmukha mo akong tanga sa harap ng buong mundo. At ngayon, inaasahan mong tatanggapin ko ang tulong mo. Lumapit siya. Hindi ito para sa akin, Lika. Hindi rin ito para sa'yo. Para ito sa kanya. Sa anak mo. Hindi niya masabi ang mga salitang anak ko. Pakiramdam niya ay wala siyang karapatan. Please. Hayaan mo akong iligtas siya. Tinitigan siya ni Lika ng diretso sa mata. At sa loob ng ilang segundo, nakita ni Paolo ang lalim ng puot na itinago nito sa loob ng 7 taon. Ito ay isang puot na sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari ang lahat. Hindi ko kailangan ng tulong mo, sabi nito, mabagal at malinaw. Lalo na ng dugo mo. Marumi ang dugong yan, Paolo. Baka may lason, katulad ng mga pangako mo.
Hahanap ako ng ibang paraan. Kahit ano, wag lang manggaling sa'yo. Ang bawat salita ay tumago sa puso ni Paolo. Ramdam niya ang sakit, pero mas nangingibabaw ang pag-aalala. Wala nang ibang paraan, Lika. Wala na tayong oras. Kung mamamatay man ang anak ko, sabi ni Lika, ang kanyang boses ay basag na ngunit puno pa rin ang determinasyon. Mamamatay siyang alam niya na hindi ko kailanman hinayaan ang isang taksil at sinungaling na tulad mo na dumikit sa kanya. Sasagot pa sana si Paolo nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Isang nurse ang pumasok, ang mukha ay puno ng pagkasindak. Kasabay noon, isang malakas at nakakabinging tunog ang umalinggaw mula sa hallway, isang emergency alarm. Dosi, sigaw ng nurse, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Code blue sa EFC. Yung pasyente ni Eve Ramirez. We're losing her. Isang iglap, ang lahat ng katapangan at galit sa mukha ni Lika ay naglaho. Napalitan ito ng purong takot. Tila gumuho ang pader na itinayo niya. Napatingin siya sa direksyon ng pinto, pagkatapos ay kay Paolo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng desperasyon na hindi na niya kayang itago. Nakita ni Paolo kung paano ito nanghina, kung paano nanginig ang kanyang mga tuhod. Napasandal ito sa pader na parang nawala ng lahat ng lakas. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. At sa gitna ng ingay ng alarma at ng papalapit na mga yabag ng mga taong tumatakbo, tinitigan siya ni Lika. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at ng isang bagay na mas masakit pa sa galit, isang mapait na pagsuko. Isang salita lang ang lumabas sa kanyang mga labi, isang bulong na halos hindi marinig sa gitna ng kaguluhan, ngunit para kay Paolo, ito ang pinakamalinaw na tunog sa buong mundo. Sige, iligtas mo siya. Ang bawat hakbang patungo sa blood donation room ay isang pasanin para kay Lika. Ang kanyang pagsuko kanina sa opisina ni Paolo ay hindi isang pagpipilian, kundi isang desperadong sigaw ng isang inang natatakot na mawalan ng anak. Ngayon, habang naglalakad siya sa tabi ni Paolo, ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan o sumbatan. Pakiramdam niya ay nagkakanulo siya sa sarili. Sa loob ng 7 taon, itinayo niya ang isang pader sa paligid ng kanyang puso, isang pader na gawa sa galit at pride. Ang tanging layunin ng pader na iyon ay upang siguraduhing hindi na muling makakalapit si Paolo de Leon. Ngunit sa isang iglap, gumuho ang lahat ng iyon dahil sa isang pangangailangang mas malaki kaysa sa kanyang puot. Ang buhay ni Pia. Pumasok sila sa isang maliit at malamig na silid. Isang nurse ang magiliw ng umiti at inasikaso si Paolo. Habang inihahanda ng nurse ang kanyang braso, ang mga mata ni Lika ay napako sa ugat na unti-unting lumitaw. Ang parehong braso na minsan niyang hinawakan, ang parehong balat na minsan niyang hinaplos. Ngayon, ang braso na iyon ang magiging daluyan ng buhay para sa kanyang anak. Ang dugo ng taong sumira sa kanya ang siyang magliligtas sa nag-iisang bagay na bumubuo sa kanya. Umupo si Lika sa isang upuan sa gilid, pinipilit ang sarili na tumingin sa ibang direksyon, ngunit ang kanyang mga mata ay maisariling isip. Nakita niya ang pagpasok ng karayom. Nakita niya ang madilim na pulang dugo na nagsimulang dumaloy sa isang maliit na tubo, patungo sa blood bag buhay. Isang bahagi ni Paolo ang papasok sa katawan ng kanyang anak. Ang kaisipang iyon ay nagdulot ng kakaibang kirot sa kanyang dibdib, isang halo ng pasasalamat at pagkasuklam. Kamusta ka na, Lika? Ang boses ni Paolo ay mahina, halos isang bulong, ngunit para kay Lika, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Binalot siya ng pamilyar na galit. Kamusta ka na? Pagkatapos ng 7 taon ng katahimikan, pagkatapos iwan siya sa gitna ng kanyang mga durog na pangarap, iyon ang itatanong nito. Hindi niya ito tiningnan. Nanatili siyang nakatingin sa pader. Tapusin mo na lang ang kailangan mong gawin, sagot niya, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. May naghihintay na bata sa dugong iyan. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Paolo. Lika, alam kong wala akong karapatan pero gusto kong malaman mo na di. Wala akong gustong malaman, Paolo, putol niya rito, hindi na napigilan ang pait sa kanyang boses. Ang kailangan ko lang sa'yo ay ang dugo mo. Pagkatapos nito, bayad ka na. Malaya ka nang umalis sa buhay namin tulad ng ginawa mo noon. Hindi na muling nagsalita si Paolo. Ang tanging maririnig na lang sa silid ay ang mahinang tunog ng mga makina. Ang bawat minuto ay tila walang katapusan. Para makatakas sa nakakasukang katahimikan,
tumayo si Lika at lumapit sa salamin na bintana na nakaharap sa hallway ng At doon, nakita niya si Pia. Ang kanyang maliit na anghel, nakahiga sa isang kama na napakalaki para sa kanya, napapalibutan ng mga tubo at wire. Ang kanyang mukha ay payapa sa pagtulog, ngunit ang monitor sa tabi niya na nagpapakita ng mahinang tibok ng kanyang puso ay isang paalala kung gaano karupok ang kanyang buhay sa mga sandaling iyon. Biglang nawala ang lahat ng kanyang galit. Napalitan ito ng purong sakit at takot. Ang babaeng matapang at galit kanina ay naglaho, at ang natira ay isang ina na handang ibigay ang lahat. Itinukod niya ang kanyang kamay sa malamig na salamin, na para bang sa paggawa noon ay maipaparamdam niya sa kanyang anak na naroon siya, na hindi ito nag-iisa. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, na sinundan ng isa pa. Doon, sa harap ng walang malay niyang anak, bumagsak ang lahat ng kanyang depensa. Wala siyang pakialam kung nakikita man siya ni Paolo. Ang mahalaga lang ay si Pia. Anak, kapit ka lang. Gagaling ka rin, bulong ng kanyang isipan. Mahal na mahal ka ni Mama. Isang anino ang biglang tumakip sa liwanag mula sa hallway. Isang presensya ang naramdaman ni Lika sa kanyang likuran. Bago pa man siya makalingon, isang matinis at mapagmataas na boses ang bumasag sa katahimikan ng buong palapag. Paolo, anak. Anong ginagawa mo rito kasama ang babaeng yan? Nanigas si Lika. Kilala niya ang boses na iyon. Ang boses na iyon ang huling narinig niya mula sa pamilya de Leon noong sinabi sa kanyang hindi na darating si Paolo sa simbahan. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang mga kinatatakutan ay nagkatotoo. Nakatayo sa may pintuan si Doña Esmeralda de Leon, nakasuot ng isang mamahaling bestida, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkasuklam habang nakatingin sa kanya. Walang nagbago. Ganoon pa rin ang tingin nito sa kanya, parang isang basura na nagkalat sa malinis nitong sahig. Inay, narinig niyang sabi ni Paolo, may bahid ng pagkabigla at pagkadismaya sa boses nito. Anong ginagawa niyo rito? Hindi pinansin ni Doña Esmeralda ang tanong ng anak. Ang mga mata nito ay lumipat mula kay Lika, patungo kay Paolo na nakaupo at nagdodonate ng dugo, at pagkatapos ay sumulyap ito sa bintanang salamin kung saan nakahiga si Pia. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ng matandang babae, isang ngiting nagpapakita ng lahat ng kanyang paghamak. Tumingin ito pabalik kay Paolo, ang kanyang boses ay mas matalas pa sa kutsilyo. Paolo, anak. Huwag mong sabihing dahil sa babaeng ito at sa bastarda niya, sinusuway mo na naman ako. Ang salitang bastarda ay tumama sa pandinig ni Paolo na parang isang malakas na sampal. Isang bagay sa loob niya ang biglang nag-init at kumulo. Sa isang iglap, hindi na siya ang duwag na lalaking nagtatago sa anino ng kanyang ina. Hindi na siya ang doktor na sinusubukang manatiling propesyonal. Sa sandaling iyon, isa lang siyang ama. Isang amang nasasaktan para sa anak na hindi pa niya nakikilala. Sa isang mabilis na kilos na ikinagulat ng nurse at maging ni Lika, hinilan niya ang tape na nakakabit sa kanyang braso at tinanggal ang karayom. Isang maliit na patak ng dugo ang lumabas, ngunit hindi niya ito ininda. Mabilis siyang tumayo, ang kanyang mataas na tindig ay tila lalong tumayog dahil sa bigat ng kanyang galit. Inilagay niya ang kanyang sarili sa pagitan ng kanyang ina at ni Lika, isang buhay na pader na nagpoprotekta. Inay, tama na, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat at otoridad na hindi pa kailanman narinig ng kanyang ina mula sa kanya. Natigilan si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Paolo, anong inaasal mo? Tumingin si Paolo sa ina niya ng diretso sa mga mata, walang bakas ng takot o pag-aalinlangan. Ang pangalan niya ay Pia. At anak ko siya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Lika, na nakatayo malapit sa pinto, ang mukha ay nagpapakita ng pagkalito sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. At ang pangalan niya ay Lika. Hindi babaeng ito. Ang bawat salita ay isang deklarasyon. Isang pag-angkin. Isang pagsuway. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nakakabingi. Maging ang nurse ay hindi makagalaw. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay namula sa galit. Nababaliw ka na ba? Dahil lang sa magkamukha kayo ng dugo, aakuin mo na agad ang responsibilidad na hindi sayo. Ginamit lang ng babaeng iyan ang pagkakataon para itali ka. Hindi ko siya tinatali.
Si Lika ang sumagot, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng dignidad. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya. At lalong hindi ko hiningi na nandito siya ngayon. Binaliwala ni Doña Esmeralda si Lika at muling hinarap ang anak. Nakikita mo na, Paulo. Ganyan sila. Mga desperada. Ginawa ko na ang lahat para iligtas ka sa kanila noon, at ito ang igaganti mo sa akin. Pagtataksil? Iligtas? Tanong ni Paulo, isang sarkastikong tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Inay, sinira niyo ang buhay ko. Sinira. Ang boses ni Doña Esmeralda ay tumaas, puno ng pagkainis. Ako pa ang sinisisi mo ngayon? Nagpakasal ka ba sa kanya, ha? Hindi. Dahil alam mong ako ang tama. Alam mong ang pamilyang ito ay mas mahalaga kaysa sa isang panandaliang kaligayahan. Ginawa ko lang ang lahat para mailayo ka sa kahihiyan na dulot ng pamilya niya. Kahihiyan? Ang salitang iyon ay hindi nanggaling kay Paulo. Nanggaling ito kay Lika, na dapat sana ay paalis na pero natigilan sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Anong kahihiyan? Tanong niyang muli, ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula kay Paulo patungo sa ina nito. Sa sandaling iyon, ang isipan ni Paulo ay tila isang mabilis na pelikula. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalinggaw sa kanyang ulo. Kahihiyan na dulot ng pamilya niya. Ang folder. Ang mga peking dokumento. Ang banta na ikukulong si Mang Ben ang kanyang sariling takot. Isang malamig na realisasyon ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang katotohanan na napakasakit isipin, ngunit unti-unting nagbibigay linaw sa lahat. Ang sinabi ng kanyang ina noon, gagawin kong totoo ang lahat ng ito. Ibig sabihin, hindi pa iyon totoo noong una. Isang kasinungalingan. Isang malaking panlilin lang para lang paghiwalayin sila. Ang ikahihiyan na sinasabi ng kanyang ina ay hindi isang bagay na umiiral, kundi isang bagay na siya mismo ang lumikha. Buong buhay niya, tinanggap niya na siya ang duwag. Na siya ang sumuko. Na pinili niya ang yaman kaysa sa pag-ibig. Ngunit ngayon, isang bagong anggulo ang nabuksan. Hindi lang siya isang duwag. Isa siyang biktima. Isang tau-tauhan sa isang napakalupit na plano. At si Lika ang pinaka-naapektuhan sa lahat. Napatingin siya sa ina niya, hindi na may galit, kundi may isang uri ng pangingilabot. Nakikita niya ngayon ang tunay na kulay nito. Ang ina na minahal at iginalang niya ay isang taong kayang manira ng buhay para lang makuha ang gusto. Paulo, umuwi na tayo, utos ni Doña Esmeralda, na tila hindi napapansin ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang anak. Hayaan mo na ang mga yan. Hindi sila parte ng mundo natin. Ngunit hindi na nakikinig si Paulo. Ang kanyang atensyon ay nakailika, na nakatayo pa rin sa pinto, naguguluhan at nasasaktan. Nakita niya sa mga mata nito ang paghahanap ng kasagutan. Dahan-dahan siyang lumakad palapit sa kanyang ina. Bawat hakbang ay mabigat, puno ng bigat ng 7 taon ng kasinungalingan. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso, sapat lang para pigilan ito sa pag-alis. Ang kanyang boses, nang siya ay magsalita, ay mahina ngunit matalim, puno ng isang bagong determinasyon. Isang determinasyon na alamin ang lahat. Anong ibig mong sabihin, inay? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ng kanyang ina, na para bang sinusubukang basahin ang lahat ng mga lihim na itinago nito. Anong ginawa mo 7 taon na ang nakakaraan? Nakatayo si Lika sa may pintuan, isang manonood na hindi sinasadyang masali sa isang away pamilya na mas malalim at mas madilim kaysa sa inakala niya. Ang tanong ni Paulo ay nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng akusasyon. Anong ginawa mo 7 taon na ang nakakaraan? Lahat ng hangin sa silid ay tila ninakaw. Ang atensyon ng lahat ay nasa nag-iisang babaeng nakatayo sa gitna, si Doña Esmeralda. Ngunit sa halip na matakot o mag-alinlangan, isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ng matandang babae. Isang ngiti na nagpababa sa temperatura ng buong silid. Gusto mo talagang malaman, Paulo, sabi nito, ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakatagong panganib. O gusto mong itanong sa kanya, sabay turo kay Lika. Tanungin mo siya kung anong klaseng pamilya mayroon sila. Tanungin mo siya kung bakit kinailangan kitang ilayo sa kanila. Napakunot ang noo ni Lika. Ano ang sinasabi ninyo? Malinis ang konsensya ng pamilya ko.
Ang ama ko ang pinakamabuting tao na kilala ko. Tumawa si Doña Esmeralda, isang tawang nakakainsulto. Kinuha nito ang kanyang mamahaling cellphone mula sa kanyang bag at nag-dial ng isang numero. Hello, Atty. Mendoza. Asan ka na? Dalhin mo na rito ang mga dokumento. Sa Jude. Sa blood donation room. Bilisan mo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Lika. Abogado? Mga dokumento. Tumingin siya kay Paolo, naghahanap ng kasagutan. Ngunit si Paolo ay nakatingin din sa kanyang ina, ang mukha ay puno ng pagkalito at papalapit na takot. Tila pareho silang walang ideya sa kung anong demonyo ang pakakawala ng babaeng nasa harap nila. Hindi nagtagal, isang lalaking naka-Amerikana ang dumating, bit-bit ang isang mamahaling leather briefcase. Yumuko ito ng bahagya kay Doña Esmeralda. Ma'am. Buksan mo, utos ng matanda. Binuksan ng abogado ang briefcase at kinuha ang isang makapal na folder. Ang mga kamay ni Lika ay nagsimulang pagpawisan. Ibigay mo sa kanya, sabi ni Doña Esmeralda, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Lika, puno ng tagumpay. Iniabot ng abogado ang folder kay Lika. Nag-aalangan niyang tinanggap ito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Tingnan mo, sabi ni Doña Esmeralda. Tingnan mo ang kabutihan ng iyong ama. Dahan-dahang binuksan ni Lika ang folder. Ang unang pahina ay isang dokumento na may letterhead ng isang malaking kumpanya. At pagkatapos nakita niya ito. Ang pangalan ng kanyang ama, Benjamin Beltran. Ang mga sumunod na pahina ay puno ng mga numero, mga bank statement, mga kopya ng tseke. Ang mga letra ay nagsimulang lumabo sa kanyang paningin. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Nakita niya ang mga salitang paulit-ulit na binibigyang diin, fraud, embezzlement, qualified theft. Hindi bulong niya. Hindi ito totoo. Ang kanyang ama ay isang simpleng accountant. Isang taong nagtrabaho ng marangal sa buong buhay niya. Isang taong nagturo sa kanya ng kahalagahan ng katapatan. Impossible. Hindi totoo, ulit ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay puno ng peking awa. Kawawang bata. Iyan ang dahilan kung bakit kinailangan kang iwan ni Paolo. Mahal ka niya noon. Sobrang mahal. Kaya niya tiniis ang kahihiyan na ito para protektahan ka. Para pagtakpan ang ama mo. Bumaling si Lika kay Paolo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at paghahanap ng katotohanan. Paolo. Nakita niya ang gulat at pagkalito sa mukha ni Paolo. Lika, hindi ko alam yan. Maniwala ka sa akin. Huwag kang magsinungaling, Paolo, sigaw ni Doña Esmeralda. Alam mo ang lahat ng ito. Kaya ka umurong sa kasal. Dahil nalaman mo na ang ama niya ay isang magnanakaw at hindi mo kayang dalhin ang kahihiyang iyon sa apelyido natin. Aminin mo. Para kay Lika, ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa isang napakasakit na paraan. Ang biglaang pag-alis ni Paolo. Ang kanyang pananahimik sa loob ng 7 taon. Ito pala ang dahilan. Hindi dahil hindi na siya nito mahal, kundi dahil sa isang bagay na mas malala pa. Kinamuhian nito ang kanyang pamilya. Itinago nito ang isang sikretong sisira sa kanila. Isang panibagong betrayal. Isang mas malalim na sugat. Ang lalaking nagpakita ng katapangan kanina para ipagtanggol siya ay siya rin palang kasabwat sa panlolokong ito. Ang pag-asang sumilay sa kanyang puso kanina ay biglang naging abo. Lika, hindi totoo yan. Pakinggan mo ako, desperadong sabi ni Paolo, lumalapit sa kanya. Ngunit si Lika ay umatras, hawak-hawak ang folder na parang isang makamandag na ahas. Tinitigan niya si Paolo at ang nakita niya ay hindi ang lalaking minahal niya, kundi isang estranghero. Isang kasabwat. Isang sinungaling. Kaya pala, sabi niya, ang kanyang boses ay walang laman, walang emosyon. Isang nakakakilabot na katahimikan. Kaya pala ganun na lang kadali para sa iyo na iwan ako. Dahil sa isip mo, anak ako ng isang magnanakaw. Hindi, Lika, please T. Hindi na niya pinakinggan. Mahigpit niyang niyakap ang folder sa kanyang dibdib. Ang iebidensya ng kanyang kahihiyan. Isinara niya ang kanyang mga mata. Tapos na. Ang lahat ng galit niya ay nawala, napalitan ng isang malamig na kawalan ng pag-asa.
Isang nurse ang lumapit sa kanya ng may pag-iingat. Ma'am, stable na po si Pia. Kung gusto niyo po, pwede na siyang i-transfer sa isang private room. Ang mga salitang iyon ang gumising sa kanya. Pia, kailangan niyang makaalis dito. Kailangan niyang ilayo ang kanyang anak sa mga taong ito. Sa laso ng pamilya De Leon. Tumango siya sa nurse. Salamat. Tinalikuran niya ang mag-ina na De Leon. Nagsimula siyang maglakad palabas, ang bawat hakbang ay mabigat. Narinig niya ang pagtawag ni Paolo sa kanyang pangalan, ngunit hindi na siya lumingon. Nang makalabas siya sa hallway, sumandal siya sa pader at huminga ng malalim. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Pia. Pumunta siya sa dihi. Nakita niya si Pia, gising na at nakatingin sa kisam. Umiti ang kanyang anak nang makita siya. Ang ngiting iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Inasikaso niya ang paglipat ni Pia. Habang tinutulak ang kama nito sa pasilyo papunta sa bagong silid, nakita niya si Paolo na naghihintay sa labas. Nakasandal sa pader, ang mukha ay puno ng sakit at pagsisisi. Huminto si Lika sa harap niya. Tinitigan niya ito sa mata, hindi na may galit, kundi may isang nakakapangilabot na kawalan. Walang bakas ng anumang emosyon. Salamat sa dugo mo, sabi niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin sa ospital. Bayad ka na. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Paolo, ngunit hindi na ito mahalaga. Ngayon, dagdag niya, bawat salita ay isang pako na ibinabaon niya sa pagitan nilang dalawa. Layuan mo na kami habang buhay. Pagkasabi noon, itinulak na niya ang kama ni Pia palayo, tinalikuran si Paolo na naiwang mag-isa at durog sa gitna ng hallway. Hindi na siya lumingon pa. Naiwan si Paolo na nakatayo sa gitna ng pasilyo. Ang mga salita ni Lika ay umuugong sa kanyang tainga na parang isang walang katapusang parusa. Layuan mo na kami habang buhay. Ang bawat letra ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang lamig sa mga mata ni Lika, ang kawalan ng anumang emosyon, iyon ang pinakamasakit sa lahat. Mas madali pang tanggapin ang galit kaysa sa isang pusong tuluyan ng sumuko. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang kabiguan. Nabigo siyang ipaglaban ang pag-ibig nila noon. At ngayon, nabigo siyang ipagtanggol ang katotohanan. Maaari na siyang sumuko. Maaari na niyang talikuran ang lahat at bumalik sa kanyang komportableng buhay, sa kanyang marangyang opisina, at hayaang lamunin siya ng pagsisisi. Ngunit pagkatapos, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan, ang mukha ni Pia. Ang kanyang anak. Isang batang inosente na walang kamalay-malay sa mga kasalanan ng mga nakatatanda. At pagkatapos, ang mukha ni Lika, hindi ang Lika na galit, kundi ang Lika na wasak ang puso, na naniniwalang muli siyang niloko. Isang apoy ang biglang nagliyab sa kanyang dibdib, tinutupok ang lahat ng bakas ng pagkabigo. Hindi. Hindi pwedeng dito magtapos. Ang pagkaduwag niya noon ang nagdala sa kanila sa sitwasyong ito. Hindi na niya hahayaang mangyari ulit iyon. Ang kanyang ina ang nagplano ng lahat. Ang ina niya ang kontrabida sa kwentong ito, hindi si Lika, at lalong hindi ang ama nito. Katibayan. Iyon ang kailangan niya. Isang ebidensyang hindi maikakaila. Mabilis siyang bumalik sa kanyang opisina, ang kanyang mga hakbang ay may bagong layunin. Isinara niya ang pinto at sumandal dito, pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang maging metodikal. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang abogado, si Atty. Mendoza. Ngunit alam niyang walang mangyayari doon. Ang taong iyon ay aso ng kanyang ina. Ano mang itanong niya ay makakarating lang pabalik sa donya. Paano niya mapapatunayan na peke ang mga dokumento? 7 taon na ang nakalipas. Malamang ay naitago na ng kanyang ina ang lahat ng bakas. Kailangan niya ng isang taong nandoon. Isang taong nakakita. Isang taong nakakaalam ng mga sikreto ng mansyon ng mga De Leon. At pagkatapos, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Isang pangalan na matagal na niyang hindi naririnig. Manang Celia. Si Manang Celia ang kanilang matagal ng kasambahay, ang punong katiwala ng mansyon na nagretiro ilang taon na ang nakalipas. Para kay Paolo, higit pa sa isang kasambahay si Manang Celia. Siya ang tumayong pangalawang ina niya, lalo na noong mga panahong abala ang kanyang mga magulang sa negosyo. Kilala siya ni Manang Celia, at kilala rin ito ang kanyang ina,
ang tunay na ugali sa likod ng marangyang pananamit. Kung may isang taong maaaring makatulong sa kanya, iyon ay si Manang Celia. Agad niyang kinuha ang kanyang susi at cellphone at mabilis na umalis ng ospital. Nagmaneho siya papunta sa isang maliit na bayan sa Laguna, kung saan alam niyang namumuhay ng tahimik ang matanda. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ay nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Natagpuan niya ang maliit ngunit malinis na bahay ni Manang Celia. Nakita niya ito sa hardin, nagdidilig ng mga halaman. Ang dating tindig na laging nakayuko sa loob ng mansyon ay wala na, napalitan ito ng isang babaeng payapa ang kalooban. Ngunit nang makita siya nito, isang anino ng pagkagulat at pag-aalala ang dumaan sa mukha nito. "Paolo, iho," gulat na sabi nito. "Anong ginagawa mo rito?" "Manang Celia," sabi ni Paolo, ang kanyang boses ay puno ng paggalang at pagkaapurado. "Kailangan ko po ang tulong ninyo." Sa loob ng bahay, sa harap ng isang tasang kape, ikinuwento ni Paolo ang lahat. Ang pagbabalik ni Lika. Ang pagkakaroon niya ng anak. Ang mga dokumentong ipinakita ng kanyang ina. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Manang Celia. Ang dating payapang ekspresyon ay napalitan ng sakit at pagkakasala. "Manang, alam ko pong matagal na iyon," sabi ni Paolo, ang kanyang boses ay nagmamakaawa. "Pero kailangan kong malaman ang totoo. May kinalaman po ba talaga ang pamilya ni Lika sa anumang kaso?" Ang ama niya, si Mang Ben? Yumuko si Manang Celia at umiling. "Wala, iho. Wala," bulong nito. "Si Mang Ben mo ay isang mabuting tao. Minsan siyang dumalaw sa mansyon para kausapin ang mommy mo. Narinig ko silang nag-usap. Pinagbibintangan siya ng ina mo, pero matatag siyang nagsabing wala siyang kasalanan. Pero ang mga dokumento, Manang peke ang mga yon, iho." Itinaas ni Manang Celia ang kanyang mga mata, at ngayon ay puno na iyon ng luha. Gawa-gawa lang lahat ng donya. May isang lalaking madalas niyang kausapin noon, isang lalaking kahina-hinala ang itsura. Minsan, naiwan niya sa kanyang lamesa ang isang sulat. Nabasa ko. Isang utos. Isang utos na gumawa ng mga peking ebidensya. Napatayo si Paolo. "Nasaan ang sulat, Manang?" "Nasaan po?" "Natakot ako, iho," umiiyak na sabi ng matanda. "Alam kong masama, pero natakot ako para sa trabaho ko. Para sa pamilya ko. Ngunit hindi ako pinatahimik ng konsensya ko. Bago ako umalis sa mansyon, kinuha ko ang sulat. Itinago ko." Pumasok si Manang Celia sa kanyang silid. Pagbalik nito, dala niya ang isang maliit at lumang kahon na gawa sa kahoy. Nanginginig ang mga kamay nito habang inaabot iyon kay Paolo. Binuksan ni Paolo ang kahon. Sa loob, nakatupi ng maayos, ay isang piraso ng papel. Isang stationery na may inisyal ng kanyang ina. At nakasulat doon, sa pamilyar na sulat kamay ni Doña Esmeralda, ang isang utos na malinaw pa sa sikat ng araw. Isang utos na sirain ang buhay ng isang inosenteng tao. Ito na. Ito na ang katibayan. Niyakap niya si Manang Celia. "Salamat po, Manang. Hindi niyo po alam kung gaano kalaki ang naitulong ninyo. Ngayon, kailangan niyang hanapin si Lika." Mabilis siyang bumalik sa kanyang sasakyan. Gamit ang kanyang impluwensya bilang hospital director, gumawa siya ng isang tawag. Isang tawag na maingat at pribado. "Carlo, it's Paolo. May personal na pabor akong hihingin. Kailangan kong malaman kung saan na-discharge ang isang pasyente. Alvea Pia Beltran. Emergency ito. Walang dapat makaalam nito, lalo na ang nanay ko." Ilang minuto ng nakakabinging paghihintay, nakuha niya ang sagot. Inilipat ni Lika si Pia sa isang maliit na pampublikong ospital sa Batangas. Malayo. Simpleng ospital. Isang lugar kung saan inaakala ni Lika na hindi siya mahahanap. Gabi na at nagsimulang umulan. Ngunit hindi iyon alintana ni Paolo. Nagmaneho siya na parang hinahabol ang demonyo. Ang sulat ay nasa upuan sa tabi niya, isang piraso ng papel na naglalaman ng kanyang pag-asa. Nang marating niya ang ospital sa Batangas, halos hating gabi na. Ibang-iba ito sa Jude. Magulo, maingay at puno ng mga taong naghihirap. Nagtanong siya sa nurse station at itinuro sa kanya ang pediatric ward.
Tinakbo niya ang mga pasilyo, ang kanyang puso ay kumakarera. At sa dulo ng isang mahabang hallway, nakita niya ito. Nakita niya si Lika. Nakaupo sa isang bangko sa labas ng isang silid. Mag-isa. Nakayuko, ang kanyang mga balikat ay nakakrus, na para bang pasan niya ang buong mundo. Wala na ang galit. Wala na ang pader. Ang natira na lang ay isang babaeng pagod na pagod at wasak. Huminto si Paolo. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang sariling emosyon. Ito na ang sandali. Sa gitna ng mahinang ingay ng ospital, tinawag niya ang pangalan nito. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sapat na para marinig. Lika. Ang boses niya ay parang isang multo mula sa nakaraan, isang tunog na hindi inaasahan ni Lika na maririnig pa sa lugar na ito, sa gitna ng kanyang pagtatago. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakatayo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo si Paolo, basang-basa ng ulan ang kanyang damit, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang paghinga ay mabilis na tila kakatapos lang tumakbo sa isang marapon. Ngunit ang nakita ni Lika sa mga mata nito ay hindi awa o pagmamayabang. Nakita niya ang isang determinasyon na hindi pa niya kailanman nakita rito noon. Ang unang pumasok sa isip ni Lika ay hindi galit. Wala na siyang lakas para doon. Ang natitira na lang ay isang nakakapanghinang pagod. Paano mo kami nahanap, bulong niya. Hindi na iyan mahalaga, Lika, sagot ni Paolo, dahan-dahang lumalapit na parang natatakot na baka tumakbo siyang muli. May kailangan kang makita. Hindi siya nagsalita. Hinintay lang niya kung ano pa ang kasinungalingan o dahilan na sasabihin nito. Ngunit sa halip na magsalita, kinuha ni Paolo mula sa loob ng kanyang jacket ang isang nakatuping papel, luma, naninilaw at tila napakadelikado. Iniabot niya ito kay Lika. Nag-alinlangan si Lika. Ayaw na niyang humawak pa ng anumang dokumento. Ang huling folder na ibinigay sa kanya ay sumira sa lahat ng natitirang tiwala sa kanyang puso. Please, pakiusap ni Paolo, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Basahin mo. Para sa ama mo. Para sa atin. Nanginginig ang mga kamay ni Lika habang kinukuha ang papel. Binuklat niya ito. Isang stationery. At sa itaas, nakaukit ang pamilyar na inisyal na ginto, Jeff Esmeralda de Leon. At pagkatapos, binasa niya ang sulat kamay. Ang perpekto at eleganteng pagsulat na iyon, ang parehong pagsulat na nakita niya sa mga imbitasyon at seke noon. Binasa niya ang mga salita. Gawan mo ng paraan. Gumawa ka ng mga dokumento na magpapatunay na ang lalaking iyon, si Benjamin Beltran, ay isang magnanakaw. Siguraduhin mong magmumukha itong totoo. Gawin mo ang lahat. Babayaran kita ng kahit magkano. Paulit-ulit na binasa ni Lika ang mga salita, ngunit tila hindi ito pumapasok sa kanyang isipan. Isang utos. Isang plano. Isang kasinungalingan na sinadya. Ang kahihiyan ng kanyang pamilya ay hindi isang bagay na natuklasan, ito ay isang bagay na nilikha. Ang 7 taon ng kanyang pagdurusa. Ang 7 taon ng kanyang galit kay Paolo. Ang 7 taon na pinalaki niya ang kanyang anak na may butas sa puso. Lahat dahil sa isang pirasong papel na ito. Lahat dahil sa isang utos na puno ng kasamaan. Napatingin siya kay Paolo. At sa wakas, nakita niya ang katotohanan sa mga mata nito. Ang sakit na nakita niya rito kanina ay hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa pagiging biktima rin. Isang mainit na luha ang pumatak sa papel, na sinundan ng sunod-sunod pa. Hindi ito luha ng galit. Ito ay luha ng 7 taong sakit na sa wakas ay pinakawalan. Niyukom niya ang papel sa kanyang kamay at napahagulhol. Ang pader na itinayo niya ay hindi lang gumuho, ito ay nadurog at naging abo. Naramdaman niya ang mga kamay ni Paolo sa kanyang mga balikat, isang magaan na paghawak, isang pag-aalok ng suporta. Hindi siya umalis. Lika, patawarin mo ako, bulong ni Paolo, ang kanyang boses ay basag. Dapat lumaban ako noon. Dapat naniwala ako sa'yo, sa ama mo. Naging duwag ako. Niloko niya tayo, umiiyak na sabi ni Lika. Niloko niya tayong dalawa. Sagot ni Paolo. At hindi ko nahahayaang mangyari ulit yon. Tila bilang sagot sa kanyang mga salita, isang boses ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Anong kababalaghan ito? Pareho silang napalingon. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Doña Esmeralda,
kasama ang dalawang malaking lalaki na mukhang bodyguards. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng yelo at apoy. Paano siya nakasunod? Hindi na iyon mahalaga. Nandito na siya para sa huling laban. Hanggang dito ba naman, Paolo, susundan mo ang babaeng ito, sigaw nito, lumalakad palapit. Umuwi ka na. Bago pa kita kalagkarin palabas dito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Paolo ang umatras. Nanatili siyang nakatayo sa harap ni Lika, isang kalasag na gawa sa laman at dugo. Tapos na po, inay, sabi ni Paolo, ang kanyang boses ay kalmado at pinal. Walang galit, walang sigaw. Isang simpleng katotohanan lang. Anong tapos na, tumawa ang ina niya. Ako ang magsasabi kung kailan matatapos ang isang bagay. Umiling si Paolo. Hindi na po. Simula ngayon, ako na ang magdedesisyon para sa buhay ko. At ang buhay ko ay narito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay patungo kay Lika at sa pintuan kung nasaan si Pia. Sila ang pamilya ko. Nakita ni Lika ang pagbabago sa mukha ni Doña Esmeralda. Ang galit nito ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay ng isang bagay na mas malalim, pagkatalo. Nakita nitong wala na ang dating Paolo na kaya niyang kontrolin. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay isang estranghero. Tinitigan nito si Paolo pagkatapos ay si Lika na may matinding pagkamuhi. Walang salitang namutawi sa mga labi nito. Tinalikuran lang sila nito at naglakad paalis, ang kanyang mga bodyguard ay mabilis na sumunod. Ang kanyang pag-alis ay mas maingay kaysa sa anumang sigaw. Naiwan ang katahimikan. Dahan-dahang lumingon si Paolo kay Lika. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot para sa nasirang relasyon sa kanyang ina, ngunit puno rin ng kaluwagan. Malaya na siya. Tinitigan siya ni Lika, ang mga luha ay patuloy pa ring dumadaloy. Wala nang galit. Wala nang pagdududa. Ang natitira na lang ay ang malawak na espasyo ng 7 taong nasayang. Ngunit sa espasyong iyon, may isang maliit na binhi ng pag-asa na nagsisimulang tumubo. Salamat, bulong niya. Ang salitang iyon ay hindi lang para sa paghahanap niya ng katotohanan. Iyon ay para sa lahat. Salamat sa dugo. Salamat sa pagbabalik. Salamat sa paglaban. Pumasok sila sa silid ni Pia. Ang bata ay mahimbing na natutulog, ang kanyang paghinga ay malalim at regular na. Payapa ang kanyang mukha, walang kamalay-malay sa bagyong katatapos lang sa labas. Tumayo sila sa tabi ng kama, magkatabi. Sa unang pagkakataon, hindi ito dahil sa obligasyon o desperasyon. Sa unang pagkakataon, ito ay dahil pareho silang gustong mapalapit sa sentro ng kanilang mundo. Dahan-dahan, maingat, iniabot ni Paolo ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Lika. Hindi ito hinila ni Lika. Sa halip, ang kanyang mga daliri ay bahagyang yumapos sa kanya, isang maliit na kilos na nagsasabi ng lahat. Pinagmasdan nila ang kanilang anak. Isang pamilya na sinira ng kasinungalingan, ngunit muling pinagbubuklod ng katotohanan. Pwede ba tayong magsimula ulit? Mahinang tanong ni Paolo, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at takot. Hindi agad sumagot si Lika. Tumingin siya sa natutulog na mukha ni Pia, ang bunga ng kanilang nakaraan. Pagkatapos, tumingin siya kay Paolo, ang posibleng simula ng kanilang hinaharap. At sa gitna ng pagod at mga natuyong luha, isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ay isang maliit na ngiti, isang ngiting pagod, ngunit ito ay totoo. At para kay Paolo, ang ngiting iyon ang pinakamagandang sagot sa buong mundo. At dito nagtatapos ang kwento ni Lika, Paolo, at ang kanilang munting anghel na si Pia. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, kasama ninyo akong nasaktan, nagalit, kinilig at umasa. Ang bawat komento at reaksyon ninyo ay nagsilbing inspirasyon upang bigyan ng buhay at hustisya ang mga damdaming nais kong iparating. Ang kwento ni Lika at Paolo ay isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit ito ang tanging susi upang makalaya sa mga tanikala ng nakaraan. Ito ay isang testamento sa walang kapantay na lakas ng pag-ibig ng isang ina, at sa katotohanang ang tunay na pag-ibig, gaano man kasakit ang pagdaanan, ay laging makakahanap ng paraan upang maghilom at magsimulang muli. Sapagkat sa buhay, lahat tayo ay maaaring magkamali at masaktan, ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagbangon at ang pagpili sa pag-asa.
Laging mayroong isang kiunang umaga na naghihintay pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga boses ay mahalagang bahagi ng ating komunidad. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan. Muli, ako po ang inyong manunulat, buong pusong nagpapasalamat.